Ayan, so welcome back dito sa De Enrica at Toy TV Sports. At tayo po ngayon, of course, pag-uusapan natin ngayon yung pong tune-up games between Gilas at Turkey. Ayan, medyo late na po tayo, no? Pero okay lang. Bali, mag-komento lang po ako, mabilisan lang, no? Mga ilang minuto lamang po ito. Kasi nga po, nakita naman natin ang total display ng laro, no? Ng Gilas. At all I can say, talaga po nag-improve na yung Philippine basketball natin, ano. Yun na nga lang, syempre, hindi tayo nanalo against Turkey, pero ang maganda doon, yung mga learning points, ay na naman tayo, learning points. So po, mahalaga po kasi yun. Kaya nga po nag-tune up para makita natin, no, kung ano yung dapat pang i-improve, ano pang dapat gawin na isang koponan, no. So, yun po ang kailangan natin, no. May mga adjustment. Nakita po natin doon, dikitan, no. At nakita natin how dominated, no, ni Junmar yung ilalim kahit pa paano, no. At gayon din, mag-penetrate ito pong si Justin Brownlee, no. However, ang naging problema natin dyan, yung outside shooting ng kalaban, no. So, yun nun dapat natin bantayan dyan. Kasi nga po sa laro ngayon ng basketball, lalo na po sa international competitions, ano po talaga dyan, game of shooters po talaga yan, no. So, dyan pahihirapan ng kalaban yung depensa. So, kahit anong galing mo, magaling ka pumuntos, pero sa depensa, kung di mo madedepensahan yung mga open shots, kakanain ka po talaga kasi that's what they live for, no? Ika nga, sa basketball, talagang kung sino libre. At yun po ang design kasi ng laro nila, no? It's for the shooters to shoot the ball, no? So, dapat sa actual game, mapipigilan natin yung no? May mga ways tayo to defend that, no? Kasi po, yan po yung key, no? At nakita naman natin, kaya natin makipagsabayan, di ba? Turkey, di po basta-bastang kupunan ng Turkey, di ba? Alam naman natin, sino ba yung mga taga-Turkey dati na naging NBA players. Yan po, isa dyan si Manu Ginobili, di ba? So, marami pang katulad niya dyan, no? At nakita niyo naman, malalaki, sabay tumitira sa labas, maliliksi. Lalo na, ang style of game nila is, yun na nga, hindi kanya-kanya, di ba? Is a standard, international type of play, di ba? Europe kind of basketball. So, ganyan po talaga ang design ng play nila. So, sa akin naman, para sa akin, kontento po tayo, no? Yung lineup natin, kahit pa paano, hindi tayo nagpapauli sa ilalim. We have Kai, which stands 7'3", no? Junmar Fajardo stands at 6'10", no? Hindi na po masama. Kita naman natin, nagdo-dominate siya sa ilalim, di ba? So, he just continuing what he's doing, no? Or what he has done the last time dyan po sa Asian Games, di ba? Na talagang he play like, NBA caliber player, di ba? Then at the same time, nakita naman natin ang improvement din ng team natin when it comes sa outside shots. So yun po yung mahalaga, no? We have threats outside. Dahil nga nagagamit na po yung mga kapasidad ng mga players natin like Kai and Junmar to na tumira sa labas, di lamang sa loob. So magandang bagay po yan, magandang improvement po yan. So sa akin, not bad na natalo po tayo, no? Again, it's a tune-up game. At may mga bagay na dapat ayusin sa opensa at depensa. At may maganda tayong nakuha dyan, no? That is not a bad sign, guys, no? So next game is Poland, So abangan po natin yan, yung mga adjustment na pwedeng gawin. Pwede rin different scenarios or different situations, no, gagawin ng Poland. Ang maganda dyan lang, no, mahasa po ang yung team natin bago po ang main event, which is the Olympic qualifying tournament, no, between us and Latvia, no, at yan nga pong Croatia. So yun lamang po ang ating napag-usapan ngayon. At tayo po magkikita muli, no, para dyan po after ng tune-up games between Poland and Philippines naman po. Dito lamang sa De Enrica, Toy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.